Blessed and prosperous day, everyone. Our scripture reading comes from Philippians chapter 3, verse 13 to 14. Brothers, I do not consider myself to have embraced it yet, but this one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. I keep pursuing the goal to win the prize of God's heavenly call in the Messiah Jesus. Brothers and sisters in Christ, yung ating araw na paglakad, araw na pagkilos ay parang ganyan. Tulad ng mga bikers na to sa oras na to. Wala silang ibang ginawa kundi pumadyak at pumadyak, padyak ng padyak hanggang sa makarating sila dun sa finish line. No? Ganon din ang ating mga paglakad, no? Ating every step bilang anak ng Diyos. Napakabuti ng Diyos sa araw na ito. Na-enjoy natin yung mga bagay na pina-enjoy niya sa atin. Ito ko naintindihan na ang sabi ng Panginoon, when you are in Christ, you are experiencing abundance in life. And as I see it, yung mga bikers who are here right now doing their thing, parang tayo, no? Pag tayo ay lumalakad bilang mga Kristiyano, may mga paliko, may mabilis, may mabagal, may paakyat, may pababa, may biglang liko. Marami tayong pinagdadaanan. Katulad ni Apostle Paul, dumaan siya sa mga bagay na mga pagsubok na nararanasan ng bawat isang Kristiyano. Sabi nga ni Paul dun sa Book of Acts, I was shipwrecked. Bumagsak ang kanyang sinasakyan na vapor o bangka. Papunta siya sa isang lugar. Kinagat siya ng isang ahas at inalipusta siya ng ibang mga umuusig sa mga Kristiyano na dati siya rin ay isa sa mga umuusig. No? Tingnan mo kung paano yung buhay ng isang Kristiyano na dati wala ka kay Kristo. Nung nakilala mo si Kristo at nagpakilala siya sa'yo, nalaman mo at natutunan mo na yung buhay mo ay kulang na kulang kasi wala si Kristo sa buhay mo. Katulad ng mga bikers na to, sa isang araw nila hindi magiging buo ang mga buhay nila kundi sila sasakay sa kanilang mga bisikleta at papadyak ng papadyak. It is an adrenaline rush sa kanila na once they ride on their bikes, wala sila ibang gagawin kundi pumadyak ng pumadyak. Yun at yun lang ang gagawin nila, straining towards the goal, sabi ni Paul. So Apostle Paul experienced the same thing that we are experiencing. Kung ikaw man kapatid ay dumaranas or dumadaan sa mga pagsubok, tignan mo lamang itong mga bikers na to. Malaking pagsubok. Maraming mga tao hindi marunong magbisikleta. Maraming mga tao hindi marunong magbalance sa pagsakay ng isang bisikleta. So maraming mga tao na hindi alam kung paano pumadyak ng isang bisikleta. So napaka-blessed natin kapatid na na-enjoy natin yung ating mga buhay na kasama si Kristo. Kung di mo kasama si Kristo sa buhay mo, ang buhay mo ay walang kwenta. Bakit? Bakit walang kwenta? Kasi darating yung araw na mawawala ka dito sa lupa at mapupunta ka lamang sa dalawang lugar. Yun ay isang lugar ay isang panghabang buhay, it's eternal life without God, and the other is eternal life with God. So anong pipiliin mo? Kung ikaw kapatid ngayong araw na to ay dumadaan sa mga bagay na ayaw mo at sa sitwasyon na ayaw mo at sa lugar na ayaw mong mapuntahan, it means may purpose ang Lord sa buhay mo. May ginagawa ang Diyos sa puso mo, may ginagawa ang Diyos sa pagkatao mo, inaayos niya ang buong pagkatao mo. Kasi sabi ng 2 Corinthians 5:17, if anyone be in Christ, he is a new creature, a new creation. The old has gone, the new has come. Tignan natin ito mga bikers na to. Ganon din yung ginagawa nila. Once they ride on their bikes, it is like bagong mga tao na sila. They experience something na hindi natin na-experience. They experience the joy, they experience the abundance. In every stride na kanilang padyak, nararanasan nila, they experience the blowing of the wind on their faces, on their bodies. In every stride, they experience the sweat. Katulad natin mga kapatid,
We all experience sweat sa ating mga buhay. Pinapawisan tayo sa pagtatrabaho, pinapawisan tayo sa mga pagsubok o mga hindi pagkakaunawaan sa mga relasyon ng bawat isa. Marami tayong pinagdadaanan, pero ito lamang ang pinapromise ng Lord sa atin. As you stride forward, as you step forward and move forward towards the goal, lagi mong tatandaan, ni minsan hindi ka pinabayaan ng Panginoon, ni minsan hindi ka iniwan ng Diyos, ni minsan hindi ka hinayaan na mapunta sa isang bagay na hindi mo kakayanin. Brothers and sisters in Christ, tignan mo yan, hindi sila nangiiwan. May mga teams na mga nakasakay, yung iba solo flight, pero marami sa kanila ang nagbabike na bike group. Ganon din tayo mga kapatid. Kung ikaw ay Kristiyano nag-iisa, komportable ka ng iisa, hindi yun ang kalooban ng Diyos sa iyo. Ang kalooban ng Diyos sa mga Kristiyano ay meron silang ibang mga kasamang kapatid sa pananampalataya upang palakasin ang bawat isa. Habang pinapanood ko itong pagbabike nila, merong ibang naiiwan at yung mga nasa tabi nila, ina-encourage sila na magpatuloy. Ganon din tayo kapatid. Kailangan nating magpatuloy. Hindi lang tayo katulad ng mga bikers na to na magpatuloy. Sa atin, ang paglakad natin, may kapupuntahan tayo. Sa atin, sa ating pagkilos araw-araw, meron tayong masasandalan at meron tayong maasahan. And that is the Lord Jesus Christ. So kung ikaw kapatid ngayong araw to ay pumapadyak, padyak pa rin ang padyak at hindi mo nararanasan yung pagkilos ng Diyos sa buhay mo, ibig sabihin, tawagin mo ang Panginoong Hesus at hanapin mo ang Holy Spirit. Alam mo kung bakit? If you are in Christ, ang Holy Spirit ang siya magpapalakas sa iyo. If you are in Christ, ang Espiritu Santo ang magpapaalala sa iyo kung gaano ka kamahal ng Diyos. Yes, mahal ka ng Diyos kapatid. Pag tinanggap mo ang Panginoong Hesus, lalo mong mararanasan yung kanyang pagmamahal. At pag ikaw ay naglakad na kasama si Kristo, magiging katulad ka nitong mga to. Laging may kasama. Walang iwanan. Ang sabi ng Panginoon, Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Walang iwanan kapatid. Kung ikaw ay Kristiyano at nag-iisa, God will bring someone into your life to strengthen you. Kung ikaw ay nanghihina sa pananampalataya, God will give you His Holy Spirit to convict you of all the truth. At pag ikaw ay lumalago, ganun din ang gawin mo sa mga kapatid mo sa pananampalataya. Palakasin nyo ang bawat isa, sabi ng Panginoon. Ang Apostle Paul, he wrote the book of Philippians to encourage those people in Philippi na nanghihina sa pananampalataya. At ang sabi niya, wala tayong ibang pwedeng gawin kundi magpatuloy. Wala tayo ibang pwedeng gawin kundi gawin yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Katulad ng mga bikers na to kapatid, humanap ka ng mga taong magpapalakas sa iyo. Ask the Lord to bring you to someone or to bring you to a church for you to grow spiritually. Hindi ka nabubuhay para sa sarili mo lamang. Sabi nga nung kanta na lagi nating kinakanta, di ba? Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayo ay nilikha ng Diyos upang maging pagpapala sa ibang tao. Unang-una, pagpapala tayo sa Panginoon. Pangalawa, nagiging pagpapala tayo sa ating mga pamilya. Pangatlo, nagiging pagpapala tayo sa ating mga kaibigan, kamag-anak. Pang-apat, nagiging pagpapala tayo sa ating mga kumpanya or mga business partners. Katulad ng mga bikers na to. Tignan mo kung gaano sila kasaya na pumadyak ng pumadyak. Magkakasama silang lumalago physically. Pero mas matindi pala ang sinasabi ng Bible that we should grow spiritually. Hindi lang yung physical na pangatawan natin ang kailangan mag-grow. Kailangan mag-grow yung ating spiritual na pananampalataya. Napakabuti ng Diyos kasi ang kalooban ng Diyos is yung ating spirito ay siyang lumakas muna. Kailangan muna nating palakasin yung ating mga spirito. At pag tayo ay lumakas sa ating spiritual na buhay, sigurado ko yung physical body mo ay malusog at masigla dahil
inuna mo ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa Proverbs 16:3, commit your plans to the Lord and it will succeed. Yun ang sinasabi ng Lord sa atin sa araw to, kapatid. Sa ating paglakad, pagkilos araw-araw, lagi natin tandaan kung gaano ka-faithful, kung gaano magiging katapat ang Panginoong Hesus. Mula pagkalikha ng Diyos sa sinapupunan ng nanay natin hanggang ngayon na napapanood mo itong live na to, hindi ka iniwan ng Panginoon. Isa lamang ang gustong iparating ng Diyos sa iyo. Anak, nasan ka na? Matagal na kitang hinahanap. Alam mo kapatid, matagal na tayong hinahanap ng Diyos. Pero kung hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa Kanya, I do believe this is the right and perfect time. Katulad ni Apostle Paul, na siya yung umuusig sa mga mananampalataya nung panahon niya. And then, nung pagpunta niya sa Damascus, siya ay binaba ng Panginoon. Bumagsak siya sa kanyang kabayo. Bumagsak siya sa kanyang sinasakyan. At nang pagbaksak niya, sabi ng Panginoon sa kanya, Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? At nung narinig niya yung boses ng Panginoong Jesus, ang sabi ni Saul, Panginoon, sino po kayo? Ang sabi ng Panginoong Jesus, I am Jesus, the one you are persecuting. Alam mo kapatid, kung wala tayo kay Kristo, we are persecuting Him. Kung wala tayo kay Kristo, paulit-ulit natin siyang pinapako dun sa cross, na isang beses lamang siyang napako. I would like to encourage you today, katulad ng mga bikers na napanood nyo kanina, ang gusto ng Lord, kada padyak mo ay para sa Panginoon. Kada liko mo ay para sa Panginoon. Kada pag-akyat mo sa matarik na daan ay para sa Panginoon. Kada biglang liko mo sa isang napanganib na liko ay para sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa Colossians chapter 3, everything you do, do it for the glory of God. Kumakain ka man, nanonood ka man, naglalakad ka man, nagdadrive ka man, nagtatrabaho ka man, nag-enjoy ka man sa presensya ng mga kamag-anak mo, ng mga anak mo, ng pamilya mo, ng asawa mo, do it for the glory of God. Sabi nga yung kanina, yung Proverbs 16:3, commit your plans to the Lord and you will succeed. Araw-araw, i-commit mo yung sarili mo sa Panginoon, i-commit mo yung plano mo sa Panginoon, and I do believe God will work wonders in your life. Alam mo kapatid, walang aksidente sa buhay. Wala ni isang aksidente. Yung pagkilos ng mga stars sa universe, pagkilos ng bawat isa sa mga taong nakikita mo sa paligid mo, lahat ng ito na nakikita mo, walang naging aksidente. You know why? Because God created us in His image and likeness. Kapatid, kung ikaw ngayon ay dumaraan sa pagsubok, isa lamang ang sinasabi ng Panginoon, come to me those who are heavily laden, and I will give you rest. Tulad ng mga bikers kanina, darating yung punto na magiging pagod na pagod sila sa kakapadyak sa kanilang mga bisikleta. Darating yung panahon na kada padyak nila ay hirap na sila. Nagka-cramps yung muscle, pagod na pagod silang huminga. Ganon din tayo kapatid. Kung hanggang ngayon pagod na pagod ka pa rin sa buhay, taas mong kamay mo at sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, hindi ko na kaya. Ikaw na ang mag-drive ng manibela ng bisikleta na ito. Ikaw na ang pumadyak ng kada padyak ko. Ask the Lord to be your Lord and Savior. At salamat ang sinasabi ng Lord. Salamat anak. At pinaunlakan mo ang aking imbitasyon. Kapatid, I would like to pray for you today. And I would like to pray a prayer of encouragement sa buhay mo. Father, in Jesus' name, we declare blessing upon those who are watching this video right now. I declare abundance and favor. I declare the goodness of God be upon this person. I declare, O God, na palakasin mo kanyang spiritual na buhay. Lord, kung hindi ka pa rin niya kilala hanggang ngayon, magpakilala ka sa kanya. Through your Holy Spirit, through your word, I pray, Lord God, na ikaw ay makilala niyang lubusan, na mabago siya ng lubusan. Bawat mga problema niya, kasama ka niya. Sabi mo nga, Panginoon, in Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Wag, Lord, alam ko na hindi mo iniwan ang taong ito. Hindi mo pinabayaan
ang mga taong ito. I declare blessing upon them. I declare spiritual strength sa kanila. I declare Jesus Christ is Lord over them, over their families, over their finances, over their businesses. And God bless you abundantly. Kapatid, pagpalain ka ng Diyos at magpatuloy ka magpasakop sa Kanya. God bless you. God bless, and God bless.